Hindi ako naniniwala sa mga kwento tungkol sa sirena. Para sa akin, mga alamat lang iyon na ipinapasa ng matatanda sa bawat henerasyon. Pero matapos ang nangyari sa akin sa isang maliit na batis sa probinsya, hindi na ako muling lumapit sa anumang ilog o sapa kapag sumasapit ang gabi. Hanggang ngayon, kapag nakakarinig ako ng babaeng humuhuni sa malayo, kusang bumibilis ang tibok ng puso ko. Nangyari ito noong bakasyon namin sa probinsya ng lolo ko. Maliit lang ang baryo at napapalibutan ng mga palayan at kagubatan. Sa likod ng bahay nila ay may malinaw na batis na dinarayo ng mga bata tuwing umaga para maligo. Pero tuwing sasapit ang dapit hapon, wala nang lumalapit doon. Ayon sa mga matatanda, may kumakanta raw sa batis kapag gabi at hindi raw dapat sundan ang boses na iyon. Siyempre, hindi ako naniwala. Akala ko panakot lang iyon para hindi gumala ang mga bata. Isang gabi, habang hindi ako makatulog, lumabas ako ng bahay para maglakad-lakad. Habang naglalakad ako sa madilim na daan, may narinig akong napakagandang boses ng isang babae. Mahina lang ang awit niya, pero malinaw na malinaw. Hindi ko maintindihan ang kinakanta niya, pero pakiramdam ko ay hinihila ako ng boses papunta sa batis. Pagdating ko roon, tahimik ang paligid. Ang tubig ay sobrang linaw at sinisinaga ng liwanag ng buwan. Habang nakatingin ako sa agos, muli kong narinig ang pagkanta. Ngayon ay mas malapit na. Tumingin ako sa kabilang pampang at may nakita akong isang babaeng nakaupo sa ibabaw ng malaking bato. Mahaba ang buhok niya at nakaharap sa tubig. Hindi ko makita ang mukha niya dahil nakatalikod siya. Akala ko may ibang tao lang na naglalaba o nagpapahangin. Kaya tinawag ko siya. "Miss, okay lang po ba kayo?" Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo at nagsimulang maglakad sa mababaw na tubig. Ang kakaiba, wala man lang alon na nalilikha sa bawat hakbang niya. Parang dumudulas lang siya sa ibabaw ng batis. Kinilabutan ako pero hindi pa rin ako umalis. Habang nakatingin ako sa kanya, unti-unti siyang lumingon. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya, pero kitang-kita kong nakangiti siya. Kasabay noon, biglang tumigil ang pagkanta. Pinalitan nito ng mahinang tawa na parang nanggagaling sa iba't ibang direksyon. Naramdaman kong parang may humawak sa bukong-bukong ko mula sa tubig. Napaatras ako agad. Pagtingin ko sa ibaba, wala namang tao. Pero nang tumingala ako ulit, wala na rin ang babae sa kabilang pampang. Akala ko tapos na ang lahat. Pero habang naglalakad ako pa uwi, naririnig ko pa rin ang mahina niyang pag-awit. Hindi na ito nanggagaling sa batis. Parang nasa likod ko na mismo. Kahit anong lakad ko, hindi lumalayo ang boses. Mas lalo pa itong lumalapit. Pagdating ko sa bahay, agad akong pumasok at isinara ang pinto. Kinabukasan, ikinuwento ko ang nangyari sa lolo ko. Hindi siya nagsalita agad. Pagkatapos ng ilang segundo, sinabi lang niya, "Maswerte ka at hindi kanya tinawag sa pangalan." Nagtaka ako at tinanong ko kung bakit. Ang sabi niya, may mga taong nakarinig na rin noon ng magandang awit sa batis. Pero kapag narinig daw nilang tinatawag ang pangalan nila at sumagot sila, hindi na raw sila nakauwing muli. Hanggang ngayon, wala pa ring nakaalam kung ano ang nangyari sa kanila. Akala ko kwento lang iyon hanggang sa gabing pauwi na kami sa syudad. Habang nasa loob ako ng sasakyan at dumadaan kami sa tulay malapit sa batis, may narinig akong pamilyar na awit. Mahina lang. Parehong boses. Parehong himig. Napatingin ako sa bintana. May isang babaeng nakatayo sa gitna ng batis. Nakangiti. At dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya na parang kumakaway. Hindi ako kumaway pabalik. Pero bago kami tuluyang makalayo, malinaw kong narinig ang mahina niyang bulong. "Sa susunod pangalan mo na ang tatawagin ko." Hanggang ngayon, kapag napapadaan ako sa ilog o batis habang gabi, hindi na ako humihinto. At kapag may naririnig akong magandang boses ng babaeng kumakanta sa malayo, hindi na ako lumilingon. Baka kasi sa pagkakataong iyon kilala na niya ang pangalan ko.